Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller zombie na pinamagatang The Walking Dead, Daryl Dixon Season 1. Nagsisimula ang palabas sa karagatang Pasipiko, kung saan ang isang nag-iisang bangkang na walang baterya ay naanod. Ang lalaki, na nagngangalang Daryl, na nakaligtas sa pagsiklab ng zombie virus, ay pagod at disoriented at walang ideya kung gaano siya katagal sa dagat. Sa kabutihang palad, sa kalaunan ay ginabayan ng agos ang kanyang manumanong bangka patungo sa isang mabuhanging dalampasigan. Sa kanyang huling onsa ng lakas, nagawa ni Daryl na gumapang sa pampang, uminom ng tubig ulan upang mapunan muli ang kanyang enerhiya at pagkatapos ay tumungo sa loob ng lugar. Ang tanawin ay napuno ng mga guho at pagkawasak pagkatapos ng mga taon ng pagkawasak na dulot ng zombie virus. Ang lipunan ng tao ay naubos at maging ang lungsod na ito na malayo sa karagatan ay hindi naligtas. Nag-iisang gumala si Daryl sa mga lansangan tulad ng huling nakaligtas. Sa isang bangkang pangisda, nakakita siya ng ilang mga supply at isang recorder, isang huling mensahe na iniwan ng dating may-ari ng bangka. Lumalabas na siya ay nasa Marseilles, ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng France, kung saan ang may-ari ay kalunos-lunos na pinatay ang kanyang sariling pamilya dahil sa virus, isang kapalaran na ibinahagi ng marami sa mga residente nito. Pagkatapos magpahinga para sa gabi sa bangka, si Daryl, armado ng isang salapang na hinila mula sa isang zombie, ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay, hindi nakalimutan ang kanyang misyon na hanapin ang kanyang nawawalang kaibigan na si Rick, dahil kinakatawan niya ang pag-asa para mabuhay sa apocalypse na ito. Nag-iwan ng mensahe si Daryl sa recorder, kahit hindi na siya makabalik, kahit papaano ay sinubukan niyang umasa. Ang mapanglaw na tanawin ay sumasalamin sa kanyang malungkot na silweta, na umaalingaw sa dating kasaganaan ng lungsod. Pagkatapos ng ilang araw ng trekking, sa wakas ay nakarating si Daryl sa isang maliit na bayan. Kasunod ng graffiti sa mga dingding, nakita niya ang isang survivor camp, ngunit ito ay inabandona. Habang kumukuha si Daryl ng mas maraming supply, ginising ng ingay ang mga na-corner na zombie na nagsimulang gumalaw. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang crossbow, si Daryl, nakilala sa kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban, ay mabilis na nagpadala ng mga zombie. Ang mga zombie na ito ay hindi karaniwan, ang kanilang mga likido ay lubhang kinakaing unti-unti, at ang braso ni Daryl, na nasugatan sa labanan, ay nagsimulang mabulok ng mabilis. Nilabhan niya ito ng tubig at binalot ng gasa. Pagkaraan ng ilang oras, narating ni Daryl ang isang sirasirang nayon, kung saan sa wakas ay nakatagpo siya ng ibang mga tao. Isang babaeng nagsasalita ng Ingles ang nagsimulang makipag-usap kay Daryl. Inihayag niya na ang isang matandang lalaki ay nangangailangan ng agarang gamot para sa pinsala sa binti. Nag-alok sila ng pagkain kapalit ng mga medikal na supply na nakuha ni Daryl mula sa kanyang bangka. Sa sandaling iyon, huminto ang isang pickup truck at tumalon ang dalawang lalaking may rifle. Kinuha ang mga gamit ng lahat at sinubukang dukutin ang babae. Dahil hindi makatayo, sinaksak ni Daryl ang isang lalaki sa leeg habang pinaputukan siya ng isa. Pinatumba siya ng babae gamit ang martilyo. Kinuha ni Daryl ang baril para tapusin ang trabaho, ngunit hinimok siya ng babae na huwag mag-aksaya ng bala. Habang inaalagaan ni Daryl ang kanyang mga sugat, bigla siyang inatake ng matandang lalaki gamit ang martilyo. Lumabo ang paningin ni Daryl nang kunin ng babae ang lahat ng mga gamit at tatapusin na sana siya ng mailumitaw na figura sa di kalayuan at nagpaputok ng baril na natakot sa babae at sa kanyang kasabwat. Nawalan ng malay si Daryl. Sa kanyang pagtulog, tila narinig niya ang pakiusap ng anak at asawa ni Rick na ibalik si Rick. Nagising siya sa matinding pananakit ng kanyang braso. Nakita lamang niya ang dalawang madre na maihawak na pulang bakal. Bago pumanaw muli nang magising si Daryl kinabukasan, mas gumaan ang pakiramdam niya. Matapos magtanong sa paligid, nalaman niyang si Sister Isabelle ang nagligtas sa kanya at nagdala sa kanya pabalik sa kumbento. Noong nakaraang gabi, gumamit siya ng branding iron sa kanyang braso upang alisin ang zombie virus, isang karaniwang paraan ng lokal na paggamot. Nang maglaon, naligo si Isabelle para kay Daryl, at nang makita niya ang maraming mabangis na peklat sa katawan nito, nagkomento siya na ang mga ito ay mga palatandaan ng mga nakaraang pagdurusa na ngayon ay gumaling. Nanatiling tahimik si Daryl, nakayuko ang ulo. Hanggat nagpatuloy ang pahayag ng zombie, ang mga peklat sa kanyang likod ay dadami lamang. Matapos magpalit ng malinis na damit,
Pinangunahan siya ni Isabel sa paglilibot sa kumbento, na inihayag ang isang nakakagulat na nahanap, isang armory na puno ng iba't ibang uri ng suntukan na armas. Kahit na ang mga madre ay kailangang malaman kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili sa mga panahong ito. Binanggit ni Isabel na dati ay may pari dito, ngunit sa kasamaang palad ay nahawaan siya ng virus at nag-iwan ng isang batang lalaki. Sa maluwag na hardin ng kumbento, iba't ibang prutas at gulay ang itinanim, sapat na upang maging sapat sa sarili kung hindi maabala. Ang lugar na ito ay isang perpektong kanlungan. Nagtataka, tumingin si Daryl sa paligid at napansin ang isang batang lalaki na kakaiba ang ugali, ginagaya ang bawat galaw niya. Hindi nagtagal, nilapitan ng bata si Daryl at nakipag-usap. Ang kanyang pangalan ay Laurent, ang tanging lalaki sa kumbento. Marami na siyang itinuro sa kanya ng pari, kabilang ang psikolohiya. Sinabi ni Laurent na ang mga aksyon ni Daryl ay nagdulot ng kalungkutan at pag-iisa. Pagkatapos ay kinuha niya ang kamay ni Daryl, sinusubukang mag-alok ng ilang psikolohikal na kaginhawahan hanggang sa mapaalalahanan sila ng isang madre na oras na para sa pagbigkas ng tula. Nakakagulat na sinundan si Laurent, nakita siya ni Daryl na nagsasalita ng mga taludtod sa isang zombie. Ipinaliwanag ni Laurent na maaaring maibalik ng tula ang katinuan sa mga zombie. Nalamig sa buto, napagtanto ni Daryl na tiyak na may nangyari sa kumbento. Nagpasya siyang mag-impake at umalis kaagad. Nagmadali si Isabel para pigilan siya, na sinasabing si Daryl ay sinadya upang i-escort si Laurent bilang isang messenger. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang guhit sa kanyang mga kamay na nagpapakita ng isang lalaki sa dalampasigan. Ito ay si Daryl tulad ng dati nang naanod sa pampang. Nang makita ang naguguluhan na ekspresyon ni Daryl, ipinagpatuloy ni Isabel ang kanyang paliwanag. Isang santo ang minsang nagpropesya na si Laurent ay lumaki sa isang hilagang komunidad upang maging Mel, isang pinuno na mangunguna sa muling pagkabuhay ng sangkatauhan. Sa orihinal, dapat siyang i-escort ng pari sa hilagang komunidad, ngunit sa kasamaang palad ay nakontrata niya ang zombie virus 6 na linggo na ang nakakaraan. Nang makita si Daryl na lumaban sa estate, naniniwala si Isabel na siya ang pinakamahusay na kandidato para dalhin si Laurent sa komunidad. Gayunpaman, hindi pinansin ni Daryl ang kanyang mga pakiusap at naghanda na pumili ng ilang armas at umalis sa kumbento. Samantala, biglang napahinto ng kotse ang babae at ang matandang lalaki na dati nang nagnakaw ng mga gamit ni Daryl. Hiniling ng may totoo na pinuno ng grupo na malaman kung nakita nila ang kanyang mga tauhan. Sinubukan ng matanda na magsinungaling ngunit brutal na binugbog ng may totoo na pinuno. Nataranta, umamin ang babae na nakita nila sila. Mabilis na sumingit ang matanda, nagtatanong kung may gantimpala para sa impormasyon na agad lamang napatay sa pamamagitan ng isang suntok mula sa may totoo na pinuno. Ang babae, na hindi na nangangahas na linlangin sila, hayaan ang sarili na kunin ng grupo. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa nayon kung saan naganap ang labanan kanina. Natagpuan ng may totoo na pinuno ang kanyang mga tauhan na ngayon ay naging mga zombie, kabilang ang kanyang sariling kapatid, na gustong kagatin siya gamit ang mga hindi na sipilyo ng ngipin. Sa pag-aatubili, ipinadala niya ang kanyang kapatid upang kagatin ang zombie na si Satanas sa impyerno, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matagal na sakit. Nang makita iyon, mabilis na sinisi ng babae ang lahat sa isang mahabang buhok na Amerikano, na tinutukoy si Daryl. Sa sandaling iyon, may nakakita ng brochure para sa kumbento. Ibinaba ang sexy na babae nang walang anumang panliligalig. Ang may totoo na pinuno ay sumugod patungo sa kumbento, galit na galit. Samantala, nang matapos ni Daryl ang pag-iimpake ng kanyang mga bag, handa nang umalis, kumaway si Laurent na nagpapahiwatig na muli silang magkikita. Ngunit hindi sumuko si Sister Isabel sa paghikayat sa kanya. Iginiit niya na si Laurent ang pag-asa ng sangkatauhan. Sinabi niya kung ang propesiya ay napatunayang mali, hindi bababasa siya ay gumawa ng isang mabuting gawa sa pamamagitan ng pagbibigay sa bata ng pagkakataon para sa isang mas magandang buhay sa komunidad. Ngunit paano kung ang hula ay napatunayang tama? Si Daryl, gayunpaman, ay nanatiling malamig at hiwalay, sinabi na hindi mahalaga sa kanya. Pagkatapos ay tiyak na umalis siya sa kumbento, ngunit hindi nagtagal ay lumabas na siya, kaysa napansin niya ang isang grupo ng mga armadong milisya na patungo sa kumbento. Sa pagharap sa mga nagbabantang bariles ng kanilang mga baril, ang matandang madre ay walang pagpipilian kundi buksan ang pinto, na nagpapahintulot sa kanila na maghanap sa lugar.
Gayunpaman, ang mga madre na ito ay hindi pushovers. Lahat sila ay armado at handa na para sa isang labanan. Umikot ang may totoo na pinuno at ang kanyang mga tauhan, ngunit hindi nakita ang mahabang buhok na si Daryl. Sa halip, dumating sila sa zombified priest. Sa sobrang galit, inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na patayin ang zombie priest. Si Laurent, na nagtatago sa isang lihim na silid, ay nakita ang pari na nagpalaki sa kanya na huminga at pabigla-bigla na lumabas, handang makipagbuno sa kanyang payat na kalamnan sa kanila. Sa isang mundong nasakop ng mga zombie, ang isang batang lalaki tulad ni Laurent ay isang napakahalagang mapagkukunan. Inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na kunin si Laurent, ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si Daryl upang ibaluktot ang kanyang mahabang buhok at peklat na nagdulot ng pagkagambala. Nagkalat ang mga magnanakaw, sa halip ay hinabol siya, naiwan lamang ang tatlong lalaki upang habulin ang tumatakas na batang lalaki. Gayunpaman, hindi nagtagal ay pinigilan sila ng isang grupo ng mga madre na maihawak na malamig na armas. Habang lumilipad ang mga bala, sumulong ang mga madre na hindi tinatabla ng bala na hinimok ng pag-asa. Samantala, si Daryl ay nahuli sa isang matinding pakikipaglaban sa tumutugis na milisya. Bagamat nagawa niyang kunin ang ilan sa kanilang mga numero, ang kanyang mga pinsala ay hindi pa ganap na gumaling at kalaunan ay natumba siya ng pinuno na may totoo na mukha. Sa kabutihang palad, dumating si Sister Isabel sa tamang oras upang tumulong. Nakuha ni Daryl ang isang pistol, ngunit nagawa lamang niyang tamaan ang braso ng pinuno. Habang naghahanda siyang kumuha ng isa pang putok, nakita niyang walang laman ang baril at walang magawa lang siyang manood habang papaalis ang pinuno. Pagbalik sa kumbento, natagpuan ni Daryl ang hardin na puno ng mga katawan ng mga madre. Tiniyak ng kanilang sakripisyo ang kaligtasan ni Laurent. Kinuha ng malubhang na sugatan na head madre ang kamay ni Daryl at sinabi sa kanya na maaaring ito ang disenyo ng kapalaran at iminungkahi na ilagay niya ang kanyang taya sa pag-asa. Nang makita ang hindi natitinag na ekspresyon ng punong madre, kahit sa kamatayan, nagkaroon ng epiphany si Daryl. Marahil ang pag-asa na dapat niyang ituloy ay hindi ang grupo ni Rick, kundi ang lakas ng loob na akayin ang sangkatauhan mula sa krisis sa zombie na ito. Sa wakas ay nakahanap si Daryl ng bagong misyon upang i-escort ang batang Laurent sa komunidad ng survivor sa Hilaga. Alam niya na ang paglalakbay ay puno ng mga hamon, ngunit handa siyang harapin ang mga ito ng walang pagsisisi. Samantala, sa isang daungan sa Hilagang France, isang kapitan ng barko ang nag-ulat sa pinuno na ang isang bilanggo na nagngangalang Daryl ay nag-udyok ng isang pag-aalsa na naantala ang kanilang pagbabalik ng ilang buwan. Bagamat nagnakaw siya ng bangka at malamang na nalunod sa dagat, iginiit ng babaeng pinuno na walang awa gaya ng dati na nang hindi nakikita ang katawan ni Daryl, dapat nilang patuloy na hanapin siya. Umalis si Daryl at ang kanyang grupo upang i-escort ang napiling bata sa komunidad ng survivor sa Hilagang France. Narinig nilang ang huling destinasyon ay ang Paris. Nahulog si Sister Isabel sa mga alaala ng kanyang buhay bago sumiklab ang zombie virus. Siya ay nanirahan sa mataong Paris na pinamunuan ang isang marangyang pamumuhay hanggang sa isang nakamamatay na araw. Sa kanyang pag-uwi, nakita niya ang mga taong nag-aaway, kaya umatras siya at lumiko patungo sa istasyon ng subway at nakita niyang hindi bumagal ang paparating na tren. Sumiklab ang kaguluhan sa loob ng tren habang ang mga pasahero ay sumisigaw na parang nahingi ng tulong upang makatakas sa kanilang magulo na buhay. Habang naguguluhan si Isabel sa sitwasyon, nakita niya ang isang tao sa platform na gumagalaw ng matigas, umaatake sa mga dumadaan. Sa takot, agad siyang lumingon at tumakbo palabas ng istasyon at mas naging magulo ang mga lansangan. Ang ilan ay nakulong sa mga sasakyan, bahagyang kumikibot. Sa mas malapit na pagsisiyasat, ang isa ay nagpakita ng madugong-duguan na mukha. Namutla si Isabel sa takot. Sa panonood ng mga natarantang tao na dumaan, hindi niya naintindihan kung ano ang nangyari sa lungsod nang biglang bumilis ang isang kotse na nagpatumba sa isang zombie. Dumating na ang kanyang kasintahan na naglalayong ilayo siya sa Paris. Gayunpaman tumanggi si Isabelle. Hindi niya maaaring iwanan ang kanyang kapatid na babae upang ayusin ang kanyang sarili. Pag-uwi upang sunduin ang kanyang kapatid na babae, silang tatlo ay nagsimulang maglakbay palabas ng Paris. Sa isang rest area, biglang masama ang pakiramdam ng kanyang kapatid. Naiinis ang nobyo ni Isabelle at lumayo na naghinala ng impeksyon sa zombie virus.
Sa patuloy na pagtatanong ni Isabel, buntis pala ang kanyang kapatid. Hinila ng kanyang kasintahan si Isabel sa isang tabi na pinagtatalunan na ang kondisyon ng kanyang kapatid na babae ay hindi angkop para sa mahabang paglalakbay, lalo na dahil ang kanilang destinasyon ay walang mga medikal na pasilidad. Iminungkahi niya na iwanan nila siya sa isang klinika sa daan. Nagkunwari si Isabel na sumang-ayon, ngunit palihim niyang kinuha ang mga susi ng kotse mula sa bulsa ng kanyang kasintahan habang ito ay ginulo sa isang tawag. Nagmaneho siya kasama ang kanyang kapatid. Para kay Isabelle, hindi kailanman mapapantayan ng 100 boyfriend ang kahalagahan ng kanyang kapatid. Ang kanyang paggunita ay biglang nahinto nang huminto ang kanilang cart, tumangging sumulong. Biglang sumabog ang isang malaking grupo ng mga zombie mula sa isang kalapit na eskinita. Nagtense ang lahat, hawak ang kanilang mga armas. Si Daryl lang ang nanatiling kalmado. Kinalas niya ang asno at, sa isang putok ng baril, nagulat ito sa isang sprint, inilabas ang buong sangkawan. Bagamat nakatakas sila sa agarang banta, kailangan na nilang magpatuloy sa paglalakad. Sa pagdaan sa isang abandonadong nayon, nakarinig si Daryl ng sipol mula sa likuran. Paglingon niya, isang palaso ang dumaan sa kanyang balikat. Mabilis niyang hinabol ang silweta ng umatake, ngunit hindi inaasahang tumambang. Nang bumagsak si Daryl, mabilis siyang napalibutan ng isang grupo na armado ng mga armas. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang abandonadong kampus ng paaralan. Ang pasukan nito ay pinalamutyan ng mga ulo ng zombie na nagdagdag ng malamig na hangin sa dating marangal na paaralan. Sa loob, nakilala ni Daryl ang pinuno ng mga bata, si Lou, isang matalinong nakaligtas na madalas sumipi ng Biblia. Nang mapansin iyon, ibinunyag ni Isabelle ang pagkakakilanlan ng kanyang madre at maling inangkin na si Daryl ay isang pari. Ang kanilang diskarte ay gumana at ang kilos ni Lou ay lumipat mula sa lamig tungo sa pagtanggap. Hindi lamang niya pinakawalan ang mga bono ni Daryl, ngunit pinangunahan din niya sila sa isang paglilibot sa loob na ipinakita sa kanila ang dose-dosenang mga bata na naninirahan doon. Bukod sa pangangalap ng mga panustos upang mapanatili ang kanilang sarili, ipinagpatuloy din nila ang kanilang pag-aaral araw-araw. Hindi napigilan ni Isabelle na bumulala sa mga nagawa ni Lou. Nanginginig ang kanyang ulo, dinala siya ni Lou sa silid sa likod kung saan nakahiga ang isang elder, ang kanilang mentor, na kumuha ng mga batang walang tirahan at tinuruan silang mabuhay, na may malubhang karamdaman. Sa kasamaang palad, ang matanda ay nagkasakit ilang buwan na ang nakalilipas. Ang tanging paraan ni Lou ay ang tapat na manalangin sa tabi ng kanyang kama araw-araw, umaasa sa kanyang paggaling. Hindi nakakagulat na siya ay malugod na tinatanggap sa isang pari at isang madre. Habang papalapit ang gabi, ang lahat ng mga bata ay nagtipon sa paligid ng mahabang mesa, handa na para sa hapunan. Pinili ni Laurent ang isang lugar upang maupo, ngunit mabilis na itinaboy ng isang sidekick boy sa tabi niya. Ipinaliwanag ni Lou na ang upuan ay nakalaan para sa isang kasamang nasa labas sa mga misyon. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya si Daryl na marahil ay dapat silang magdasal bago kumain. Si Daryl, na nagbabalak kayo bilang isang pari, ay hindi madaling tumanggi at awkward na nagbahagi ng ilang personal na pagmumuni-muni. Habang pinag-iisipan pa ng lahat ang kanyang mga salita, nabigla sila sa malakas na slurping ng sopas ni Daryl. Ang mga bata, palaging romantiko, ay tumawa at nagsimulang gayahin ang kanyang nakabubusog na paghigo. Pagkatapos ng filling meal, nagtanong si Daryl tungkol sa lokal na transportasyon. Sinabi sa kanya ni Lou ang tungkol sa isang Amerikanong nakatira sa isang kastilyo sa burol na nagmamay-ari ng isang mahusay na kabayo. Gayunpaman, inihalin tulad niya siya sa isang dragon mula sa mga alamat, madalas na bumababa sa burol upang salakayin ang kanilang mga supply. Nagpahayag si Daryl ng pagnanais na makilala ang lalaking Amerikano na ito, ngunit nag-aatubili si Lou na hayaan siyang makipagsapalaran dahil ang kanilang mga nakaraang pagtatangka sa pagsalakay ay palaging nauwi sa kabiguan. Biglang binanggit ni Daryl ang sakit ng kanilang mentor na idiniin na kung walang gamot, maaaring hindi na magtatagal ang mentor. Nag-alinlangan si Lou pagkatapos ay atubiling pumayag. Gustong sumali ng sidekick boy, ngunit mahigpit na tumanggi si Lou. Pagsapit ng gabi, nanood si Daryl at ang mga bata ng isang American soap opera. Sa gitna ng pagtawa, naging mapagnilay-nilay si Daryl na inaalala ang panonood ng parehong palabas kasama ang kanyang kapatid noong mga bata pa sila.
Nang oras na para magretiro, hindi napigilan ni Isabel na maghinagpis kung gaano kaawa-awa ang mga bata na hindi napapansin kung ano ang dating mundo. Daryl, gayunpaman, nakita ito sa ibang paraan. Naniniwala siya na mas mabuting huwag nilang pag-isipan ang mundong hindi nila kilala. Ang kaisipang ito ay nagbalik kay Isabel sa kanyang mga alaala. Matapos iwanan ang kanyang kasintahan, kasama ang kanyang kapatid na babae, sinadya nilang humingi ng tulong medikal, ngunit natisod sa isang ambulansya na may zombie sa loob. Nakagat ang kapatid niya habang sumasakay sa sasakyan. Sa gulat, tumakas si Isabel kasama ang kanyang kapatid sa isang kumbento, kung saan inalagaan ng isang madre ang mga sugat ng kanyang kapatid. Sa paghula ng mabilis na zombification, hinimok ni Isabel ang kanyang kapatid na hawakan, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa hindi pa isinisilang na bata. Himala, nakaligtas ang kanyang kapatid hanggang sa ipanganak ang bata bago naging zombie. Samantala, papunta sina Daryl at Lou sa kastilyo ng bundok. Inihayag ni Lou na ang kanilang huling pagsalakay doon ay 1 buwan lamang ang nakalipas at siya lamang ang nakaligtas. Doon namatay ang kapatid ng si Dick Boy. Upang maligtas ang damdamin ng lahat, sinabi ni Lou na siya ay nasa isang misyon, kaya ang kanyang upuan sa mesa ay nanatiling bakante. Pagdating sa mga tarangkahan ng kastilyo, wala silang nakitang tubig kundi isang moat na puno ng mga zombie. Itinaas ang drawbridge na nagpapahiwatig na ang pagpasok ay magiging mahirap. Hinanap nila ang isang kalapit na kabin para sa mga tuol, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ikinulong ni Daryl si Lou sa loob, sa paniniwalang mas ligtas siyang pumasok ng mag-isa. Pagkatapos ay ginamit niya ang mga tuol upang matagumpay na masukat ang drawbridge. Sa pagpasok sa kastilyo, nakita ni Daryl ang isang matibay na kabayo, ngunit nanatiling maingat. Hinalughog niya ang mga silid hanggang sa matagpuan niya ang isang maliit na bodega na puno ng mga medikal na supply. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng sigawan mula sa basement. Pagbukas ng pinto, nakita niya ang isang batang lalaki, isa sa mga kasama ni Lou sa pagsalakay. Tuwang-tuwa, naghanda si Daryl na umalis kasama niya nang may bala na tumama, sa wakas ay lumitaw na ang may-ari ng kastilyo. Nagtago si Daryl sa basement, nakaharap sa isang standoff. Hindi malutas ang sitwasyon, iniabot niya ang kanyang baril sa bata. Inutusan siyang takpan habang siya ay sumugod mula sa basement. Si Lou, na nakakulong sa madilim na silid, ay biglang nakarinig ng mga yabag na papalapit. Mabilis niyang hinawakan ang kanyang busog at palaso, sabik na pinagmamasdan ang pinto. Samantala, sa loob ng kastilyo, matagumpay na nakamanyobra si Daryl sa likod ng may-ari ng kastilyo. Kinuha ang sandali habang nagre-reload ang lalaki, tumakbo siya pasulong at pinasuko siya. Nang marinig ang accent ni Daryl, tuwang-tuwang isiniwalat ng may-ari ng kastilyo na siya rin ay isang Amerikano. Binanggit niya ang pagkakaroon ng maraming pagkain at nag-alok na ibahagi ito kay Daryl. Gayunpaman, ang nag-aalala kay Daryl ay ang ugali ng may-ari ng kastilyo na salakayin ang mga lokal na supply na pinipilit ang iba sa mga desperadong sitwasyon. Nakiusap ang may-ari ng kastilyo na ipinaliwanag na ang kanyang mga aksyon ay udyok ng pangangailangang mabuhay at bumalik sa kanyang pamilya. Hindi na tinag si Daryl at nagpa siyang ibalik siya kay Lou para hatulan. Natakot ang may-ari ng kastilyo na inihayag na mayroon siyang 4 na anak na naghihintay sa kanya sa bahay. Ngunit pinayuhan siya ni Daryl na huwag mag-harbor ng anumang ilusyon, bumagsak ang kanyang bayan ilang taon na ang nakararaan. Naputol ang mukha ng matanda nang maalis ni Daryl ang lahat ng gamit. Habang tumatawid sila sa drawbridge, biglang nabasag ang mga gulong ng cart na naging sanhi ng pagkahulog ng ilang lata ng gasolina sa moat. Habang abala si Daryl sa pag-aayos nito, sinubukan ng may-ari ng kastilyo na nakawin ang kanyang rifle. Sa sumunod na pakikibaka, pareho silang nahulog sa moat na puno ng zombie. Si Daryl, na mas mapalad, ay nagawang palayasin ang mga zombie sa pamamagitan ng matalim na pag-atake, habang ang may-ari ng kastilyo ay naiwang nakabitin sa isang lubid na walang magawang nilamon ng mga zombie sa ibaba. Sa wakas ay naalis ni Daryl ang isang espasyo at itinutok ang kanyang baril sa mga nahulog na lata ng gasolina na pinunasan ang marami sa mga nakapaligid na zombie. Nang magsimulang magtipon ang mas maraming zombie, isang matalim na palaso ang lumipad. Pagtingin niya, nakita niya si Lou at ang si Dick Boy na dumating para tumulong. Mabilis na inakyat ni Daryl ang pader ng kastilyo gamit ang lubid. Hindi napigilan ni Lou na asarin siya, nagtatanong kung kaya niya ba talaga itong hawakan ng mag-isa.
Sa sandaling iyon, natuklasan ng si The Kickboy ang kanyang kapatid na naging zombie sa moat at napagtanto na nililin lang siya ni Lou. Si Lou, tahimik, ay itinaas ang kanyang busog upang wakasan ang paghihirap ng kapatid na zombie, ngunit hindi niya magawang barilin. Sa huli, si Daryl ang kumuha ng shot, tinulungan siyang lutasin ang masakit na sitwasyon. Ang grupo ay bumalik sa kampo ng paaralan na may dalang mga supply, ngunit nalaman lamang na ang tagapagturo ay namatay na. Si Lou ay nalulula sa kalungkutan at gulat. Kung wala ang mentor, hindi sila sigurado sa kanilang kinabukasan. Hinikayat siya ni Daryl, sinabing nagawa na niya ang mabuti sa ngayon at hinimok siya na magpatuloy. Matapos dumalo sa serbisyong pang-alaala, nagpahayag si Laurent ng pagnanais na manatili at manirahan doon, ngunit pilit siyang pinaalis ni Sister Isabelle. Iniisip ng maliit na batang lalaki kung siya ba ay talagang ganoon ka-espesyal. Ang mga mata ni Isabelle, matatag at tiyak, ay naghatid na ang kapanganakan ni Laurent ay walang kulang sa isang himala. Sa katunayan, ang sanggol na lalaki na ipinanganak ng kapatid na babae ni Isabelle, bago naging zombie ay si Laurent, na ngayon ay lumaki na. Hindi lang siya, ngunit lahat ng mga madre at pari sa kumbento ay naniniwala na si Laurent ang pinaka-espesyal na nilalang. Muling umalis ang grupo, determinadong tumungo sa kanilang destinasyon, hindi alam na ang kanilang matandang kaaway, ang may totoo na pinuno, ay dahan-dahang sumusunod sa kanila. Tunay na karapat-dapat ang Paris sa reputasyon nito bilang isang world-class na sentro ng sining. Kahit na ang mga residente nito ay naging mga zombie, maaari silang walang putol na magsagawa ng isang symphony. Hindi nagtagal pagkatapos umalis sa paaralan ng Apokalipse, dumating si Daryl at ang kanyang mga kasama sa isang lungsod. Si Sister Isabelle, na dating nakipag-ugnayan sa isang lokal na tagapag-ugnay sa pamamagitan ng radyo, ay nagpasya na makipagkita muli sa kanila. Mabilis silang nakarating sa pasukan ng isang opera house. Pumasok sina Daryl at Isabel, habang tinuturuan si Laurent at ang batang madre na manatili. Habang tinutulak nila ang pinto, lumitaw ang isang kulot na buhok, albo na matandang lalaki, na naglabas ng hangin ng artistikong likas na talino. Nais ni Isabelle na gamitin ang radyo ng opera house upang subukan at kumonekta sa hilagang komunidad, ngunit ipinahayag ng kalbo na artista na muling ginamit niya ang mga bahagi ng radyo para sa kanyang mga instrumentong pangmusika. Pagkatapos ay kinakabahan niyang tinanong kung gusto nila ang musika. Nalilito, sinundan siya ni Daryl at Isabel sa Grand Auditorium, kung saan napuno ng magulong musikang TikTok ang hangin. Sa kanilang pagkabigla, nakita nila ang hindi mabilang na mga zombie na tumutugtog ng iba't ibang mga instrumento sa entablado, kasama ang kalbo na artista na tuwang-tuwang nagsasagawa. Sumumpa si Daryl sa ilalim ng kanyang hininga nang makita ang mga zombie na nakatali sa instrumento na nakasetop kung saan ang anumang bahagyang paggalaw ay nag-trigger ng mga tunog ng musika. Isang gawa ng kabaliwan na isang tunay na sira-sira lamang ang maaaring mabuo. Pagbalik sa labas, mabilis na nakaakit ng zombie ang ingay kay Laurent at sa batang madre. Ang batang madre ay nag-atubiling bumaril sa takot na mas maraming zombie ang dumating. Sa sandaling iyon, namagitan si Daryl, mabilis na pinatumba ang zombie gamit ang isang rifle. Ang malakas na ingay ay umakit ng higit pang mga zombie patungo sa opera house. Nagpasya si Daryl na umalis sakay ng cart na hinihila ng kabayo, hinayaan ang mga zombie na dumagsa sa opera house. Tila hindi na kayang tumugtog ng kanyang zombie symphony ang kalbong artist. Pagkatapos ng isang araw na paglalakbay, sa wakas ay nakarating ang grupo ni Daryl sa labas ng Paris. Ang tanawin ng Eiffel Tower na napakalapit ay napuno ng pananabik kay Laurent, na nakita lamang ito sa mga libro noon. Para kay Sister Isabelle, mas komplikado ang emosyon dahil ito ang kanyang tinubuang bayan. Di nagtagal, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga lokal na nakaligtas, na pinamumunuan ng isang lalaki na nakarinig ng mesiyanik na reputasyon ni Laurent, salamat sa mga naunang komunikasyon sa radyo ni Isabelle. Ang grupo ay dinala sa isang saradong komunidad na tinitirhan ang higit sa 60 na kaligtas na umikot ng mga tungkulin upang mangalap ng mga supply at nagtanim ng maraming prutas at gulay na nakamit ang pagiging sapat sa sarili. Napansin ni Daryl ang nasirang dulo ng Eiffel Tower na ipinaliwanag ng pinuno bilang resulta ng pagbagsak ng military helicopter sa pagsiklab ng virus. Nang lumapit ang isang opisyal ng komunikasyon, nasasabik si Daryl na sa wakas ay gumamit ng radyo upang makipag-ugnayan sa hilagang komunidad.
para lamang malaman na gumamit sila ng mga kalapati para sa communication na ang mga delay ay maaaring umabot ng hanggang 1 buwan sa masamang panahon. Mabilis na nawala ng pasensya si Daryl sa pag-aakalang sa sandaling maihatid niya si Laurent dito, tapos na ang kanyang trabaho at maaari niyang simulan ang pagpaplano ng kanyang pagbabalik sa Vist. Binanggit ng pinuno ang isang kalapit na merkado ng kalakalan kung saan maaaring mahanap ni Daryl kung ano ang kailangan niya kahit na nangangailangan ito ng pangangalakal ng mahahalagang kalakal. Tiniyak sa kanya ni Isabelle, tiwala sa kanyang kakayahang bumili ng mahahalagang bagay. Mabilis na kumalat ang pagkakakilanlan ni Laurent at talagang itinuring siya ng mga nakaligtas bilang isang tagapagligtas. Ang maliit na batang lalaki na lumilitaw na nagtataglay ng isang espesyal na kakayahang makakita sa pamamagitan ng mga tao ay mabilis na nagdala ng ngiti sa mukha ng isang madilim na babae na may ilang salita lamang. Samantala, dumating sa Paris ang may totoo na pinuno na determinadong ipaghiganti ang kanyang nakababatang kapatid. Aktibo niyang nilapitan ang organisasyon na nagpahayag ng kanilang intensyon na hulihin ng buhay si Daryl, nag-aalok ng kanyang tulong upang mahuli ang Amerikano at gumawa ng radyo na naiwan ni Daryl sa isang simbahan bilang ebidensya. Hindi sumagot ang chieftain, ngunit dinala siya sa katabing laboratorio. Sa loob ng isang transparent na silid ay nakatayo ang isang zombie, nakagapos ang mga kamay nito at marahas na kumikibot ang katawan habang nagpupumiglas. Bigla nitong pinutol ang mga tanikala ng bakal at sinunggaban ang mga tao. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ito ay gumuho sa isang punang dugo. Ang pinuno ay hindi nasisiyahan sa paniniwalang ang epekto ng gamot ay tumagal ng masyadong maikli. Kinaumagahan, dinala ni Isabel si Daryl sa dati niyang tirahan, isang lugar na hinalughog ng hindi mabilang na beses. Sa gitna ng mga guho, isang larawan sa isang sirang frame ang nagpakita ng kapatid ni Isabel. Ang ina na si Laurent ay hindi pa nakikilala. Pagkatapos ay kinuha ni Isabel ang isang metal box mula sa isang nakatagong compartment na naglalaman ng sapat na alahas at ginto para sa anumang transaksyon. Tumingin si Daryl sa bintana sa mga kalyeng natatakpan ng baging na inaalala ang dating kagandahan ng lugar. Si Isabelle, pagkatapos makinig, ay nag-isip na maaaring ito na ang kanilang motibasyon na magpatuloy. Habang naghahanda silang umalis, nakita nilang nakaharang ng mga zombie ang pintuan na napilit ang akayin ni Isabel si Daryl palabas ng likod. Sa pagbukas ng pinto sa likod, natigilan sila nang makita ang isang zombified na batang babae na nakatayong mag-isa sa likod bahay. Lumipat si Daryl upang alisin siya, ngunit pinigilan siya ni Isabelle, nakilala ang babae. Lumalabas, noong unang sumiklab ang virus, nag-alinlangan si Isabelle at hindi isinama ang babae na nagresulta sa kasalukuyang suliranin na pinupuno siya ng pagkakasala. Habang nagpupumiglas ang batang babae laban sa baging, natumban niya ang isang palayok ng bulaklak na nakakuha ng atensyon ng mga zombie sa itaas na nagsimulang tumalon mula sa mga bintana. Habang nagtitipon ang mga zombie, sinubukan ni Daryl na gumamit ng isang kahoy na patpat upang buksan ang gate na gusot ng baging. Nagawa niyang makatakas sa looban sa pamamagitan ng pag-impanya ng zombie sa gate, mabilis na naagnas ng dugo nito ang mga baging. Matapos muling makasama si Laurent at iba pa, ipinakita ni Isabelle ang larawan ng kanyang kapatid, at sa wakas ay nakita ng batang lalaki ang mukha ng kanyang ina sa unang pagkakataon na tuwang-tuwang ipinakita ito sa paligid. Hindi nagtagal, sa patnubay ng pinuno, narating nila ang isang kalapit na palengke. Nakakagulat na itinayo sa isang underground catacomb na napapalibutan ng mga pader na gawa sa mga buto ng mga biktima ng salot, na naglalabas ng nakakagigil at mabangis na aura. Binuksan nila ang isang mabigat na pinto, kung saan ang mga kabataang lalaki at babae ay sumasayaw ng walang pakialam, hindi napapansin ang anumang apokaliptik na kapaligiran. Naintriga, tumingin si Daryl sa paligid na hindi nakakita ng mga ganitong eksena sa mga taon. Di nagtagal, ipinakilala ng pinuno ang isang mangangalakal na maaaring tumulong kay Daryl na bumalik sa Amerika na humihingi muna ng bayad. Nag-atubili si Daryl na iwan si Isabelle, ngunit bumunot ng kutsilyo ang mangangalakal. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang lalaking may mahabang buhok na ikinagulat ni Isabelle. Si Quinn yon, ang dati niyang boyfriend na iniwan niya. Ang mangangalakal ay nagmamadaling humingi ng paumanhin kay Quinn na nilaslas ang kanyang ilong dahil sa pagdadala ng armas na lumalabag sa mga patakaran ng venue. Nagulat pa rin si Isabel nang makita si Quinn dito.
Lumipas ang mga taon at tila maganda ang ginawa ni Queen na ngayon ay namamahala sa venue. Dinala niya si Isabelle at ang iba pa sa isang basement kung saan muling nagkita ang mga matandang magkasintahan nang walang awkwardness o pagbanggit ng mga nakaraang hinaing. Nang malaman na namatay ang kapatid ni Isabel, naiwan ang isang anak na lalaki, ipinahayag ni Queen na siya talaga ang ama ni Laurent na ikinagulat ni Isabel na hindi alam ang anumang nakaraang pagkakasangkot sa pagitan ni Queen at ng kanyang kapatid na babae. Nag-alok si Queen na tulungan si Daryl na bumalik sa Amerika sa kondisyon na iiwan niya ang kanyang anak na si Laurent. Si Daryl, na ayaw nang magdusa pa si Isabel, ay nagpahayag na mas gugustuhin niyang lumangway pabalik sa FF kaysa tanggapin ang pabor ni Queen. Gayunpaman, medyo natukso si Isabel kung isasaalang-alang na ang malakas na posisyon ni Queen ay maaaring maging kapaki-pakinabang para kay Laurent. Pakiramdam na ginamit, nagpasya si Daryl na mag-impake at umuwi na hindi na nagnanais ng karagdagang bahagi sa mga kaguluhang ito. Hindi nagtagal, nagpakita ang may totoo na leader sa venue, kasama ang isang gang ng mga thug na naghahanap kay Daryl. Nakatakdang makialam si Queen, ngunit nang malaman na sila ay nasa gawain ni Madame Jeanne, siya ay nagulat sa lugar dahil alam niyang si Madame Jeanne, ang pinuno ng gang ng isang lumalagong kilusang nasyonalista sa France, ay nagsasagawa ng mga eksperimento sa pananaliksik ng zombie. Dahil napapabalitang si Laurent ay nakikita bilang isang tagapagligtas, malamang na siya ay mahuli at pag-aralan ng mabuti ni Madame Jeanne kung si Laurent ay tunay na nagdadala ng isang virus antibody ay nananatiling hindi malinaw. Samantala, si Daryl, na hindi napapansin ang panganib, ay nag-iimpake para umalis. Iminungkahi ni Isabelle na ang pag-alis ay maaaring magalit kay Laurent, ngunit si Daryl ay nasa masamang kalagayan at sinabihan siyang gumawa ng anumang kwento. Pagkatapos ng lahat, magaling magsinungaling si Isabelle. Ipinaliwanag niya na ayaw niyang magtago ng kahit ano, hindi niya naisip kung paano talakayin ang mga ito. Frustrated, sinabi ni Daryl na sobra niyang iniisip ang lahat. Tinanong kung bakit napakahirap sabihin kay Laurent na may ama siya at baka malaman niyang isa lang siyang ordinaryong bata. Ngunit ang kanilang buong pag-uusap ay narinig ni Laurent na nakatayo sa likuran nila. Sinabi ng bata na kinasusuklaman niya sila at tumakbo palabas. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang may totoo na pinuno at ang kanyang mga tauhan. Sinabi ni Daryl kay Isabel na hanapin si Laurent habang inakay niya ang mga humahabol sa itaas. Habang tumatawid sila sa isang koridor na puno ng mga zombie, hindi nag-atubili si Daryl na tumalon na sinundan ng malapitan ng may totoo na pinuno. Ang dalawa ay nakipag-away sa rooftop kung saan si Daryl ang nangunguna. Nang malapit na niyang tapusin ang may totoo na pinuno, lumitaw ang isa sa mga alipores para sa backup na pinilit na tumakas si Daryl. Hindi pa siya nakakalayo nang bumukas ang lupa sa ilalim niya at hindi sinasadyang nahulog siya sa isang gusaling puno ng nakakatakot na mga zombie. Matapos mabawi ang kanyang paa, gumamit siya ng flashlight upang mahanap ang nakalock na pintong bakal. Bigla siyang nakarinig ng mga dagundong ng zombie na parang gansa. Nang makita si Laurent sa hindi kalayuan, sinigawan niya itong tumakbo para sa kaligtasan. Ngunit ang bata ay nakatayong hindi gumagalaw, ang mga kamay ay nakahawak habang nilalamon siya ng mga zombie. Galit na galit si Daryl, ngunit nakakagulat, nalampasan ng mga zombie si Laurent at nagpatuloy. Nang makita ang walang malasakit na mga mata ni Laurent, nagulat at nalilito, biglang nagising si Daryl mula sa isang panaginip sa isang pool ng tubig, na pagtanto na ang lahat ng ito ay isang bangungot. Ang malapit ay nagpalutang ng isang zombie na mabilis na ipinadala ni Daryl. Siya ay hinalinhan na ang kanyang pagkahulog ay nagpunta sa kanya sa isang pool ng tubig na nagligtas sa kanya mula sa mas masahol na pinsala. Matapos mabawi ang ilang lakas, sinimula ni Daryl na hanapin si Laurent na paminsan-minsan ay dumadaan ang mga sasakyan. Tila malayo sa mapayapa ang lugar na ito. Naman, nalaman ni Madame Jeanne ang tungkol sa kinaroroonan ni Daryl mula sa komunidad ng mga nakaligtas. Nang marinig ang tungkol sa umaasa na si Laurent, hindi niya ito ibinasura bilang mga alinggaw lamang, sa paniniwalang ang bata ay may espesyal na bagay. Sa kanyang patuloy na pagsasaliksik ng zombie, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin si Laurent at nag-alok ng mabigat na gantimpala para sa impormasyon sa kanyang kinaroroonan. Hindi nagtagal ay nakarating ang balitang ito sa pandinig ni Queen, ang may-ari ng bar at ang biolohikal na ama ni Laurent. Hindi siya tatayo ng walang ginagawa at agad na tinipon ang kanyang mga tauhan para hanapin ang bata.
Hindi pamilyar sa mga lokal na kalsada, binalak ni Daryl na humingi ng tulong sa komunidad ng mga nakaligtas. Ngunit sa tarangkahan, natisod niya ang eksperto sa komunikasyon na gumamit ng mga kalapati kaysa sa mga radyo. Nang malaman na hindi nahuli sina Laurent at Sister Isabel, nakahinga ng maluwag si Daryl. Sa sandaling iyon, isang kotse ang umungal sa malapit at mabilis niyang hinila. Sa kanilang pagkadismaya, ang mga armadong sakay ng kotse ay nakatingin sa mga kalapati. Ang lalaking kalapati ay hindi nag-atubiling tumalon upang pigilan sila, ngunit napatay siya ng baril. Si Daryl, na galit, ay naghagis ng punyal na tinamaan ang magnanakaw. Nakalulungkot, malapit nang mamatay at hiniling kay Daryl na palayain ang mga kalapati gamit ang kanyang huling hininga. Sa panonood ng mga kalapati na lumipad ng malaya sa langit, ang lalaking kalapati ay namatay na iniwan si Daryl na tahimik at nanginginig. Hindi nagtagal, nakipagkita si Daryl kay Isabel sa kanyang tahanan. Anumang mga nakaraang hindi pagkakaunawaan ay natunaw sa isang yakap, ngunit walang sesyon ng hormone. Ang kanilang pangunahing alalahanin ngayon ay ang paghahanap kay Laurent. May ideya si Daryl. Hinila niya si Isabel at lumabas, nahulaan na ang hindi pamilyar ni Laurent sa lugar ay magdadala lamang sa kanya sa Eiffel Tower. Gaya ng inaasahan, nakarating na ang batang lalaki malapit sa tore. Napabayaan sa loob ng maraming taon, ang palatandaang ito ay nasira. Sumakay siya sa base ng tore at natuklasan niyang napapalibutan ito ng mga sandbag na kasing taas ng isang tao. Nagtataka ang pagsilip, laking gulat niya nang makitang puno ito ng mga zombie na uhaw sa dugo. Nang maramdaman ang paglapit ng isang buhay na tao, ang mga mabangis na zombie ay talagang nagawang ibagsak ang mga sandbag at lumundag patungo kay Laurent na parang tidal wave. Sa kabutihang palad, sa sandaling iyon, dumating sina Daryl at Isabel sa tamang oras. Nang walang pag-aalinlangan, bumulusok sila sa karamihan ng mga zombie, nakikipagbuno sa kanilang mga kalamnan, hawak ang kanilang matutulis na sandata, at mabilis na nagsimulang linisin ang perimeter ng undead. Matalino, nagtago si Laurent sa ilalim ng isang takip, naghihintay na lumapit si Daryl. Ngunit bigla, sa susunod na sandali, ang ulo ng isang zombie ay lumitaw sa kanyang larangan ng paningin na nag-iwan sa kanya ng lubos na nakatulala. Biglang itinaas ang takip ng dalawang estranghero na lumitaw at nagtangkang kidnapin si Laurent. Mabilis na namagitan si Daryl, ngunit huli na ang lahat. Pinalo ng driver ang accelerator. Lumubog ang puso ni Daryl nang dalhin niya ang inabandonang kidnapper sa isang liblib na lugar. Sa simula ay mapanghamon, ang kidnapper ay walang ihahayag kundi manumpa ng maruruming salita. Sa harap ng walang humpay na pagtatanong ni Isabel, gayunpaman, nagawa ni Isabel na mahihinuha mula sa kanyang ilang mga salita na malamang na siya ay isang underling ng kanyang dating kasintahan na si Quinn. Sa katunayan, sa sandaling iyon, nakaupo si Laurent sa bar ni Quinn, mahinahong kumakain ng candy sa presensya ng kanyang biolohikal na ama. Tiniyak ni Quinn kay Laurent na magpahinga, na nagpahayag ng pagnanais na makabawi sa mga taon ng pagpapabaya. Mabilis na nagtanong si Laurent tungkol sa kapakanan ni Isabel at Daryl, kung saan mariing ipinangako ni Quinn na magkikita silang lahat sa lalong madaling panahon. Samantala, naguguluhan si Daryl kung bakit kikidnapin ni Quinn si Laurent kung sasabihin niyang gusto niyang maging mabuting ama. Imposible lang iyon. Nang makitang tumanggi ang bihag na umamin, naghatid si Daryl ng mabigat na suntok. Pagod na sa malumanay na paraan ng interogasyon ni Isabel, kumuha siya ng mahabang spike na bakal sa mesa at paulit-ulit na sinaksak ang kidnapper sa tiyan. Nabaluktot ang mukha ng lalaki sa sakit, at agad niyang inamin na siya ang pinagkakatiwalaang tenyente ni Quinn, na inihayag na ang pagkidnap ay nilayon upang akitin si Isabel pabalik sa kanya. Hindi gustong payagan ito, hiniling ni Daryl na malaman kung may mga lihim na daanan papunta sa bar ni Quinn. Tumango ang kidnapper, nag-aalok na gumuhit ng mapa, ngunit iginiit ni Daryl na personal siyang manguna. Di nagtagal, sinamahan si Isabel ng pinuno ng komunidad ng mga nakaligtas na may malaking impluwensya sa lugar. Kailangan nila ng isang walang kabuluhang plano dahil sa malaking lokal na kapangyarihan ni Quinn. Pagkatapos mag-usap, nahati sila sa 3 grupo at umalis sa magkaibang direksyon. Direktang nagtungo ang mga mandirigma ng komunidad sa bar ni Quinn, si Daryl kasama ang kidnapper patungo sa lihim na daanan, at si Isabel kasama ang batang madre sa mga pantalan ng kanal upang ayusin ang isang bangka ng maaga para sa mabilis na pagtakas sa pamamagitan ng tubig pagkatapos iligtas si Laurent. Gayunpaman, ang kidnapper ay nagsiwalat ng mahalagang impormasyon.
kinokontrol ni Quinn ang lahat ng mga daluyan ng tubig sa Paris. Lingid sa kaalaman ni Daryl na kompromiso ang kanyang ruta sa pagtakas. Sa pangunguna ng kidnapper, mabilis na narating ni Daryl ang isang imborna sa ilalim ng mga burol, ang lihim na pasukan sa bar ni Quinn. Samantala, tusong inimbitahan ni Quinn si Madame Jeanne sa kanyang bar. Sa pagtingin sa mataas na gantimpala na inaalok niya, kumpiyansa siyang nangako siyang ibibigay si Daryl hindi para sa pagkain o gasolina, ngunit para sa isang sikat na pagpipinta sa koleksyon ni Madame Jeanne, kung saan siya ay sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, nang magtanong siya tungkol sa kinaroroonan ng batang si Laurent, nagpanggap si Quinn na walang kamalay-malay. Talagang matalino ang kanyang diskarte, hindi lamang pinapanatili si Isabel na nakatali sa kanya sa pamamagitan ni Laurent, kundi nagpaplano rin na alisin ang mahirap na si Daryl. Maya-maya pa ay umalis na si Madame Jeanne. Ang mga mandirigma mula sa kampo ng mga nakaligtas ay nakarating sa pintuan ng bar ni Quinn. Hindi nila pinilit na pumasok, ngunit sa halip ay lumikha ng kaguluhan sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga putok sa labas. Ang tunog ng matinding labanan ay mabilis na umabot sa mga tainga ni Daryl at nagising din ang mga zombie na natutulog sa lagusan. Ang kidnapper na nagtangkang tumakas sa kalituhan ay hindi sinasadyang nabaluktot ang kanyang bukong-buko. Mabilis na naabutan ni Daryl, kinumpirma ang ruta sa unahan at umalis ng walang pag-aalinlangan. Iniwan ang mahirap na kidnapper upang madaig ng hindi mapakali na sangkawan ng zombie. Habang napansin ng pinuno ng komunidad sa pasukan ng bar ang dumaraming bilang ng mga gwardiya na nagtitipon, wala siyang pagpipilian kundi ang mabilis na umatras kasama ang kanyang nasugatan na nasasakupan. Ang taktika ng diversion na ito ay gumana ng mahusay. Matagumpay na nakapasok si Daryl sa bar sa pamamagitan ng isang lihim na daanan habang ang mga gwardiya ay sumugod sa pasukan upang magbigay ng suporta, naganap na hindi alam ang presensya ng mga nanghihimasok. Hindi nagtagal, pumasok si Daryl sa silid kung saan matatagpuan si Laurent at nakita niya rin doon ang kasalukuyang kasintahan ni Quinn. Pagkaraan ng ilang sandali na may hawak na baril, nakakagulat na hinayaan niyang umalis si Laurent. Malinaw niyang naunawaan na kung babalik si Isabel sa panig ni Quinn, ang kanyang sariling kapalaran sa post-apocalyptic na mundong ito ay hindi tiyak. Nang makita ni Quinn ang nangyayari sa pasukan, mabilis niyang napagtanto na nalinlang siya. Sa oras na tumakbo siya pabalik sa silid ni Laurent, nakasalubong niya si Daryl sa isang makitid na daanan. Mabilis na nagkagulo ang dalawa, nakikipagbuno sa kanilang mga kalamnan kaysa sa mga dila. Dahil nakaligtas sa hindi mabilang na mga labanan sa buhay at kamatayan, madaling natalo ni Daryl si Quinn. Gayunpaman, nang malapit na niyang tapusin si Quinn, bigla niyang naisip ang mga implikasyon ng pagpatay sa ama ni Laurent sa kanyang harapan at nagpasya na hindi ito nararapat. Casually, tinanggal niya ang kanyang kutsilyo. Si Laurent, na may masalimuot na ekspresyon, ay sinulyapan ang kanyang walang malay na ama at pagkatapos ay sinundan si Daryl palabas ng bar. Samantala, sa mga pantalan ng kanal, matagumpay na nakilala ni Isabelle ang mga mandirigma ng komunidad. Sa kabutihang palad, isang tao lamang ang nasugatan sa labanan at pagkatapos ng pag-aalaga sa kanyang mga sugat, dumating si Daryl kasama si Laurent. Matapos ang pagsubok na ito, sa wakas ay napagtanto ng batang lalaki na sina Daryl at Isabel lamang ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Pinuto ni Daryl ang muling pagsasama, ipinaalala sa kanila na oras na para umalis. Gayunpaman, umiling si Isabelle na nagpapahiwatig na kontrolado ni Quinn ang lahat ng mga daluyan ng tubig. Gusto niyang bumalik at hikayatin itong palampasin sina Daryl at Laurent, kung hindi walang makakaalis. Bagamat nag-aatubili ang bata na makipaghiwalay kay Isabel para sa kanilang mas malaking misyon, kinailangan niyang tiisin ang sakit ng paghihiwalay. Kinailangan ding talikuran ni Daryl ang kanyang mga planong bumalik sa kanyang sariling bansa na patuloy na isinasama ang bata sa kanilang huling hantungan. Ang mapanganib na paglalakbay na naghihintay ay gagawin na lamang nilang dalawa. Nakatingin sa malayong Eiffel Tower, nagtaka sila kung kailan sila sa wakas ay uwi. Pagbalik sa bar, hindi nagulat si Quinn sa maagap na pagbisita ni Isabel. Sa katunayan, ang lahat ay nasa ilalim pa rin ng kanyang kontrol. Sumakay sina Daryl at Laurent sa isang Tesla boat na may buong pagmamaneho sa sarili upang umalis sa Paris. Mula sa boatman, nalaman nilang mahigit 200 metro lang ang layo ng outpost camp. Lalong gumaan ang puso ni Daryl.
Hanggat masisiguro niya ang ligtas na pagdating ni Laurent, maaari siyang umuwi at muling makasama ang kanyang mga kaibigan. Ang mga iniisip ni Daryl ay bumalik sa isang nakaraang misyon nang makatagpo siya ng isang lalaking nagmamaneho ng kotse. Nang mapansin na walang gasolina ang motorsiklo ni Daryl, nag-alok ang lalaki ng ilan kapalit ng tulong sa isang simpleng gawain. Dahil sa kanyang kasabikan na makauwi, sinundan ni Daryl ang lalaki sa isang repair shop kung saan marami nang natipon, naghahanda para sa isang gawain. Kabilang sa kanila ang isang batang lalaki tungkol sa edad ni Laurent. Na-curious si Daryl tungkol sa misyon at hindi nagtagal ay nalaman mula sa pinuno na ang kanilang gawain ay manghuli ng mga zombie sa ligaw. Noong panahong iyon, naabot ni Daryl, armado ng kanyang pana, ang limitasyon ng tao sa kapangyarihang panlaban at nakuha ang pinakamaraming zombie sa sinuman doon. Ang paghanga ng lahat ay nagkakaisa, at ang batang lalaki ay naging masigasig na tagahanga. Ang bilang ng mga zombie na iniambag ng bawat tao ay direktang tumutukoy kung gaano karaming gasolina ang kanilang natanggap. Nagtataka si Daryl kung bakit nangungulekta ang mga taong ito ng mga zombie, ngunit hindi ito pinag-isipan. Kailangan lang niya ng sapat na gasolina para makauwi. Pagkatapos ay lumingon siya at naglakad patungo sa kamalig kung saan hindi inaasahang nakakita siya ng radyo. Mabilis niyang kinuha ang handset para makipag-ugnayan sa kanyang ina at narinig niyang sinabi nitong bumalik na siya bago tuluyang naputol ang komunikasyon. Hindi nahuli ni Daryl kung sino ang tinutukoy niya. Kinaumagahan, habang naghahanda si Daryl na umuwi, bigla niyang nakita ang isang matandang lalaki na may puting balbas na humahantong sa ilang mga zombie pabalik sa kampo, kabilang ang batang lalaki na ngayon ay isang zombie. Nang mapansin ang mga strangulation mark sa kanyang liig, nalaman ni Daryl na pinatay siya ng lalaking may puting balbas. Nakapanghihina ng loob na mapagtanto na sa isang zombie apokalipse, ang buhay ng tao ay nagkakahalaga ng mas mababa sa isang bariles ng langis. Bumalik sa kasalukuyan, sinulyapan ni Daryl si Laurent na nangingisda at pagkatapos ay sinundan ang boatman sa resting spot ng baybayin. Maya-maya pa ay tumira na sila sa kwarto nila. Lumapit si Laurent na may dalang isda. Tuturuan na sana siya ni Daryl kung paano tubusin ang isda nang agad na magprotesta ang bata. Sinabing masaya lang ang pangingisda at hindi niya sinasadyang kainin ang hayop. Pagkatapos ay sinimula ni Daryl na itanim sa kanya ang konsepto ng kaligtasan ng pinakaangkop na iginiit na walang hindi magagawa ang mga tao upang mabuhay. Pagkatapos ng kanilang pagkain, nang tuluyang sumapit ang gabi, ang inosenteng si Laurent ay umupo sa isang sulok, nagdarasal para sa mga kaibigan ni Daryl tulad ng anak at asawa ni Rick. Sa paniniwalang si Daryl, isang lalaking walang pananampalataya, ay hindi marunong manalangin, ang mabait na boatman na alam ang pangungulila ni Daryl, ay nangako na aayusin ang isang ruta pabalik sa kanyang bansa sa sandaling makarating sila sa kampo ng outpost. Sa kalaliman ng gabi, biglang nagising si Daryl sa tunog ng kalat-kalat na yapak. Isang zombie ang lumapit sa kanilang tolda at mabilis niya itong ipinadala gamit ang isang kutsilyo. Agad siyang nagkaroon ng masamang pakiramdam at sigurado marami pang zombie ang nakahiga sa labas ng tent. Ang boatman na nakabantay ay halos wala ng buhay, nakasandal sa isang malaking puno na may ilang kagat ng zombie sa kanyang katawan. Dahil alam niyang malapit na ang kanyang wakas, inilabas ng boatman ang kanyang pocket watch at ibinigay ito kay Daryl na sinasabi sa kanya na ang pagsunod sa ilog sa ibaba ng agos ay hahantong sa outpost camp. Pagkatapos ay mapayapa niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Kinaumagahan, inilibing ni Daryl ang katawan ng boatman na nagnanais sa kanya ng isang masayang paglalakbay sa langit. Ang kanyang mukha ay nakakatakot na binubuo, isang resulta ng napakaraming malupit na paalam sa kanyang nakaraan. Gayunpaman, nang marating ng dalawa ang tabing ilog, natuklasan nila na ang Tesla boat, na nakatali sa isang puno, ay nawala na parang itinaboy nito ang sarili gamit ang myth nito. Sa pagmamasid sa malinis na hiwa sa lubid, naisip ni Daryl na pinutol ito ni Laurent. Niya ang galit ay tumaas, at malakas niyang hiniling na malaman kung bakit ginawa ni Laurent ang isang hangal na bagay. Napaluha sa kanyang mga mata, ipinagtapat ni Laurent na alam niyang iiwan siya ni Daryl pagdating sa kampo at hindi niya maisip na mag-isa. Dahil dito, nawala ang galit ni Daryl at nagpasya siyang magpatuloy sila sa paglalakad. Inaaliw si Laurent sa daan at tiniyak sa kanya na ang mga tao sa kampo ay palakaibigan at susubukan din ni Isabel na makipagkita sa kanila. Sa sandaling iyon, ang tunog ng makina ng kotse ay umuungal sa di kalayuan.
Mabilis na hinila ni Daryl si Laurent para magtago, ngunit hindi sinasadyang nahulog ang ilang bagay sa kanyang backpack. Napagtantong malapit na ang gulo, ibinigay ni Daryl ang kanyang pocket watch kay Laurent at sinabihan siyang tumakbo ng maaga habang nananatili siya para bumili ng oras. Gaya ng inaasahan, ang mga magnanakaw sa kotse, nang makita ang Biblia at mga laruan na nakakalat sa lupa, ay tumalon at nagsimulang maghanap sa lugar. Tinangka ni Daryl ang palihim na pag-atake, ngunit mabilis itong nakita. Bawat isa ay armado ng mga sopistikadong armas at malinaw na pinupuntirya ang mga ito, sa lalong madaling panahon ay nakuha si Daryl. Si Laurent, na hindi makaalis kay Daryl upang harapin ang kanyang kapalaran ng mag-isa, ay buong tapang na nagpahayag ng kanyang sarili at pareho silang binihag ng mga bandido. Samantala, kakagising lang ni Isabel sa isang marangyang suite na binabantayan ng mga armadong patrol na tumatawid sa koridor. Bumuntong hininga siya, alam na para magkaroon ng pagkakataon sina Daryl at Laurent na makatakas sa Paris, kinailangan niyang makipagkompromiso at bumalik sa kanyang dating kasintahan, si Queen. Si Queen, na wala pa ring pag-asa sa pag-ibig, ay itinatangi ang mga alaala ng kanilang panahon na magkasama at taos-pusong umaasa para sa pagkakasundo. Si Isabelle ay maingat na huwag tahasan siyang tanggihan na sinasabing ang kanyang mahabang pananatili sa isang kumbento ay nagpalimot sa kanya kung paano magmahal. Gayunpaman, ang isip ni Isabelle ay nakatakdang tumakas upang muling makasama si Laurent. Matapos halughugin ng mabuti ang silid, nakakita siya ng isang piraso ng metal sa likod ng isang picture frame at ginawa itong isang nakamamatay na sandata. Nang gabing iyon, nag-ayos si Queen ng isang candlelit dinner na umaasang matugunan ang distansya sa pagitan nila. Binago ni Isabelle ang kanyang karaniwang walang malasakit na kilos, lumalapit, handa na ang kanyang nakatagong talim. Nang malapit na siyang kumilos, ang taos-pusong pag-amin ni Queen sa kanyang mga pagtatangka sa pagtubos ay nakaantig sa kanya at hindi niya magawang hampasin siya. Nang maramdaman ang pagbabago sa ugali ni Isabelle, umalis si Queen sa silid ng para lamang makatagpo ang kanyang kasalukuyang kasintahan na naggangalit sa pintuan. Ang kanyang mga aksyon ay nagpapahiwatig ng isang tiyak na pagtatapos sa kanilang relasyon. Nang sumunod na araw, si Queen, na nakadamit ng kahanga-hanga, ay kaswal na inimbitahan si Isabel sa isang pagtitipon na tinanggap niya ng walang pag-aalinlangan. Nakatanggap pala siya ng isang lihim na tala mula sa kasintahan ni Queen na nagpapahiwatig ng isang makabuluhang paghahayag sa kaganapan. Dahil sa pagkamausisa, sinundan ni Isabel si Queen sa isang mataong sentro ng lungsod, isang muog ng isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo. Sa pangunguna ng mga gwardiya, hindi nagtagal ay natagpuan ni Isabelle ang kanyang sarili sa loob ng isang kastilyo at nakaharap si Madame Jeanne, ang matandang kalaban ni Daryl, na pumuno sa kanya ng pag-iisip. Pagdaan sa isang bilangguan, nakita niya ang huling taong gusto niyang makita, si Daryl, na nahuli. Ang kasintahan ni Queen, na halatang mapait, ay halatang ibinunyag ang kinaroroonan ni Daryl. Para sa kanyang bahagi sa pagtakas ni Daryl, si Queen ay ikinulong din ni Madame Jeanne sa kabutihang palad. Si Laurent ay hindi minamaltrato, ngunit itinuring bilang panauhing pandanga ni Madame Jeanne, na alam ang kanyang mahimalang kapanganakan mula sa isang zombie na sumisimbolo sa muling pagkabuhay ng sangkatauhan. Marami ang nakakita sa kanya bilang isang tagapagligtas, at binalak ni Madame Jeanne na gamitin ang kanyang impluwensya upang patahimikin ang kanyang mga detractors. Si Laurent ay likas na sumalungat dito, ngunit si Madame Jeanne ay hindi nagbigay sa kanya ng pagpipilian. Nang gabing iyon, dinala niya siya sa isang napakalaking parisukat na puno ng sumisigaw na mga taga-suporta na nagpapahayag ng pagtatatag ng isang malayang estado para sa sangkatauhan sa gitna ng apokalipse. Si Laurent, na nakatayo sa tabi niya, ay hindi nangahas na magsalita. Samantala, pinalabas si Daryl sa kanyang selda. Habang dinadala niya ang kanyang kapaligiran, bumalik ang mga alaala ng isang katulad na nakaraang kaganapan. Nakipag-away si Daryl sa matandang may puting balbas, at pareho silang nahuli ng isang zombie gang at dinala sa isang napakalaking cargo ship. Mabilis na natukoy ni Daryl ang lokasyon ng escape boat, ngunit hindi nagtagal ay naabala siya ng mga zombie sa hawla. Lingid sa kanyang kaalaman, ang mga taong ito ay nangungolekta ng mga zombie. Para kay Madame Jeanne, hindi nagtagal, si Daryl at ang lalaking may puting balbas ay ikinulong sa isang kulungang bakal. Naguguluhan si Daryl, hindi naiintindihan kung bakit marami silang nahuhuli na buhay. Ang kanyang tanong ay nasagot noong hating gabi nang ang isang grupo ng mga tulisan ay sumabog sa hawla,
random na pumili ng isang kapwa bilanggo at itinulak siya sa isang hawla na puno ng mga zombie. Ito ay lumabas na ang mga buhay na bihag ay pagkain lamang para sa mga zombie. Agad namang nagpanggap si Daryl na may sakit, nakahiga sa lupa. Nang makita ito, muling binuksan ng gwardiya ang bakal na pinto at kinalagad siya sa harapan ng hawla na puno ng zombie. Kinuha ang sandali na walang binibigyang pansin, mabilis na dinaig ni Daryl ang gwardiya, kinuha ang mga susi at binuksan ang lahat ng mga kulungan na may hawak ng mga zombie, hindi nakalimutan ang kanyang kapwa bilanggo. Di nagtagal, ang buong barko ay napuno ng mga zombie na nagpapahintulot kay Daryl at sa puting balbas na lalaki na makatakas patungo sa tanging magagamit na lifeboat. Pinuto ng mga tagay mula sa karamihan si Daryl pabalik sa kasalukuyan. Nakatayo sa gitna ng plaza, nakinig siya habang idineklara ni Madam Jan sa publiko ang kanyang mga krimen sakay ng cargo ship at inihayag na siya ay paparusahan ng husto. Nilalayon din niyang ipakita ang kanyang pinakabagong tagumpay sa pananaliksik. Nang matapos siyang magsalita, isang matibay na zombie ang itinulak sa gitna ng plaza. Nang bumulusok ang isang syringe sa liig ng zombie, agad na nakaramdam ng gulo si Daryl na naalala ang isang katulad na malakas na zombie sa barko na agad na nagwakas sa buhay ng lalaking may puting balbas sa isang suntok. Dahil alam niyang hindi siya direktang manalo, tumalon si Daryl sa dagat. Sa kasalukuyan, sa pagharap sa isang mas malakas na zombie, kailangan niyang maghanda upang harapin ang mabigat na kaaway na ito, na pinahusay ng isang espesyal na serum na makabuluhang nagpalakas ng liksi at lakas nito. Ngunit si Daryl, na laging kalmado sa harap ng panganib, ay hinawakan ang palakol at hinampas. Nang muling bumangon ang mutated zombie, lumipat siya mula sa pagpuputol patungo sa pananaksak, na inipit ito sa isang haligi. Tulad ng inakala ni Daryl na tapos na ang laban, pilit na pinalaya ng zombie ang sarili. Kinailangan ni Daryl na umiwas at kumuha ng flagpole bilang sandata, sinibat ang zombie at pinalipad ito na parang laro ang Barbie, bago tuluyang ihulog ang flagpole sa ulo nito. Si Madame Jan, ang kanyang mukha na madilim sa galit sa pamamagitan ng paningin, ay nag-utos sa kanyang mga tauhan na ilabas ang kanilang pinakamalakas na galaw. Bumukas ang gilid ng pinto ng arena at inilabas si Queen ng ilang gwardiya. Naisip ni Daryl na may darating na tunggalian, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang makapal na kadena na bakal ang nag-ugnay sa kanila. Habang bumukas ang mga ilaw sa madilim na arena, lumitaw ang mga zombie sa paligid ng perimeter. Sa pag-inject ng espesyal na serum, lalong naging agresibo ang mga zombie, bagamat ang isang nabigong mutation ay naging sanhi ng pagsabog kaagad ng ulo nito na kumukuha ng buos mula sa madla. Maliwanag, hindi palaging matagumpay ang mutant serum ni Madame Jan. Sa sandaling iyon, ang mga kadena sa mga zombie ay inilabas. Handa na sina Daryl at Queen, ngunit sa kanilang kaginhawahan, dalawa sa mga zombie ang nagsimulang mag-away sa kanilang mga sarili. Sinamantala ito ng maggamit ang kadena upang pigilan ang mga zombie at ang kanilang mga palakol upang putulin ang mga ito. Nang si Queen ay tackled ng isang zombie na napagkamalan siyang isang sexy na babae, mabilis na binalot ni Daryl ang kadena sa liig nito at pinugutan ito ng isang malakas na paghatak na nagtapos sa malandi na buhay ng zombie. Ang mga tagay mula sa karamihan ay napakalaki na nagpapatunay na sa post-apocalyptic na mundong ito, ang mga mapagpasyang mamamatay ay iginagalang. Si Madame Jan, nang makitang bumagsak ang kanyang plano, ay nagpasya na talikuran ang lahat ng pagpapanggap ng karangalan at inutusan ang kanyang mga tauhan na direktang patayin si Daryl. Gayunpaman, sumiklab ang putok ng baril mula sa loob ng karamihan na unang nagmula sa mga residente ng komunidad na nakalusot sa mga manonood. Naganap ang kaguluhan sa arena at mabilis na tumakas si Madame Jan para sa kanyang buhay sa ilalim ng proteksyon ng kanyang mga gwardiya. Nang ligtas na siya, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tiyakin ang pagkamatay ni Daryl at ipinadala ang may tatoo na pinuno upang tumulong sa misyon. Samantala, pansamantalang ikinulong sina Laurent at Isabel. Sa kabutihang palad, nakatakas na sina Daryl at Queen sa gitna ng kaguluhan. Sa pag-iwas sa isang grupo ng mga humahabol na gwardiya, hindi nagtagal ay natuklasan ni Daryl na si Queen ay nakagat sa laban. Sa kabila ng matinding ekspresyon ni Queen na nagpapahiwatig na hindi siya nasaktan, hindi nagtagal ay nakaramdam siya ng panghihina. Dahil alam nilang hindi sila makakatakas ng mabilis dahil sa dragging chain, sinubukan ni Daryl, ngunit nabigo itong masira.
Umiling si Quinn, tinanggap ang kanyang kapalaran, at hinimok si Daryl na pumunta at iligtas si Isabel. Sa pag-unawa sa implikasyon, hindi nag-atubiling tumulong si Daryl. Iniunat ni Quinn ang kanyang braso, at pinutol ito ni Daryl ng isang malinis na axe stroke. Sa panonood ng mga humahabol na dahan-dahang lumalapit, si Quinn ay nagpakawala ng malakas na dagundong at sumugod sa karamihan para sa kanyang huling showdown, habang sinamantala ni Daryl ang pagkakataong tumakbo palabas. Ang mga gwardiya ng lungsod ay marami. Nais ni Daryl na makahanap ng sasakyan na makalusot, ngunit hindi inaasahang nasagasaan ang pinuno ng komunidad. Hiniling niya sa kanya na maghanda ng sasakyan habang siya ay bumalik upang iligtas sina Isabelle at Laurent. Bumaling kina Isabelle at Laurent, hindi sila nagbitiw sa kanilang sarili sa kapalaran at naghintay ng pagkakataong makatakas. Hinugot ni Isabelle ang isang susi sa kanyang bulsa na ninakaw niya sa isang gwardiya kanina. Mabilis silang umalis sa kulungan, ngunit ang pag-iwas sa maraming gwardiya ay hindi isang madaling gawain. Pagkatapos ng ilang twists at turns, nabangga nila si Daryl na tumatakbo pabalik. Gayunpaman, isang metal na gate ang naghiwalay sa kanila. Nang pipiliin na niya ang lock, biglang may umuungal na nanggagaling sa kanto. Si Quinn yon na naging zombie. Agad siyang nasangkot ni Isabelle. Si Daryl ay sumigaw at madaling nagpadala ng paparating na mga zombie. Ngunit ngayon ang pagliligtas kay Isabelle ay nakasalalay kay Laurent, ang batang lalaki na karaniwang hindi makapag-ipon ng lakas ng loob na pumatay ng isda. Inihagis niya ang isang malaking palakol sa zombified Quinn para sa kaligtasan ni Isabelle. Sa tulong ng pinuno ng komunidad, sa wakas ay nakatakas sila sa mga kamay ng impluensya ni Madame Jana, na nagpaalam sa kanilang mga kasama mula sa komunidad ng mga nakaligtas habang sila ay patungo sa outpost. Napansin ni Isabelle ang dilim ni Laurent at inaliw siya, ipinaliwanag na kung minsan ay hindi maiiwasan ang pagkitil ng buhay para mabuhay. Naunawaan na ito ni Laurent at sinabing patatawarin ng Diyos ang kanyang mga aksyon kung walang ibang pagpipilian. Bukod dito, pagkatapos maging zombie, hindi na niya ama si Quinn. Biglang napansin ni Daryl na nasira ang sasakyan at huminto sa isang bukas na lugar. Marahil ay naramdaman ang kanilang nalalapit na paghihiwalay, nagsimulang ibahagi ng dalawa ang kanilang mga nakaraan. Inihayag ni Daryl na ang kanyang ama ay isang sundalo na namatay sa Paris sa isang misyon, na iniwan ang kanyang ina na nagpupumilit na palakihin siya ng mag-isa. Nangako siyang hindi susunod sa iyapak ng kanyang ama at determinado siyang ligtas na makauwi. Pagkatapos ay ipinagtapat ni Isabelle na ang pagpipinta ng propesya ni Daryl bilang isang banal na mensahero sa tabi ng dagat ay talagang nagmamadaling ginawa ni Laurent sa ilalim ng kanyang utos, upang mas mahikayat si Daryl na gawin ang gawaing escort. Umiti lang si Daryl at hindi sumagot. Biglang napansin ang katahimikan sa labas, tumayo siya at nakita na pinalibutan sila ng may totoo na pinuno kasama ang kanyang mga tauhan. Sinubukan ni Isabelle na lumaban ngunit agad itong sinaksak sa likod. Inutusan ng guard captain ang may totoo na leader na patayin ang lahat, kabilang ang batang si Laurent. Sa pagtingin sa malinaw na mga mata ng bata, ang may totoo na pinuno ay nag-alinlangan ng ilang segundo, pagkatapos ay biglang itinutok ang kanyang baril sa kanyang mga kasama. Lumalabas, pagkatapos makilala ang destinasyon mula sa pattern sa isang pocket watch, nagpasya siyang huwag maghiganti kay Daryl na nagpapahintulot sa kanya na makumpleto muna ang kanyang escort mission. Bago umalis, pinaalalahanan niya sila na natuntun sila ng mga riles ng kanilang sasakyan. Hindi inaasahan ni Daryl na ang may totoo na pinuno, na kilala sa kanyang kalupitan, ay maaaring maimpluwensyahan ni Laurent. Tila ang batang ito ay maaaring ang hinulaang tagapagligtas. Nang bumalik sa base ang may totoo na pinuno upang mag-ulat, nagsinungaling siya na ang kanilang sariling labis na kumpiyansa ay humantong sa kanila sa pananambang ni Daryl na nagresulta sa kanilang kabuuang pagkalipol. Si Madame Jana, na matagal nang nakasanayan sa kapangyarihan, ay agad na nakakita sa kasinungalingan. Imposibleng namatay ang lahat ng kanyang mga kasama habang siya ay nakatakas ng hindi nasaktan. Nang walang pagtatalo, naramdaman ng may totoo na pinuno na ang bata ay may espesyal na karisma na maaaring humantong sa mga nakaligtas sa isang bagong mundo, kaya pinili niyang patayin ang kanyang mga kasama at palayain siya. Si Madame Jana ay umiling sa kalungkutan, sa paniniwalang isang matibay na kamay lamang ang makapagpapatatag sa puso ng mga tao at ang hindi nararapat na espiritual na pag-asa ay magpapahina lamang sa kanila.
Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kunin ang may tatoo na pinuno upang ipakain sa mga zombie. Sa puntong ito, narating ni Daryl at ng kanyang mga kasama ang tuyong baybayin kung saan nakatayo ang isang maringgal na sinaunang kastilyo sa hindi kalayuan. Ito ang kanilang huling destinasyon, ang outpost camp. Mainit na tinanggap ng mga residente ang pagdating ng tagapagligtas na si Laurent. Malinaw na ipinapakita na ang taong namamahala dito ay isang matalino at mabait na pinuno. Nasiyahan si Isabel nang malaman na sa wakas ay may mga kapantay na si Laurent na makakalaro. Bukod dito, sa kalapitan nito sa karagatan, ang kampo ay sagana sa mga mapagkukunan. Ang mga residente ay pinakain at magiliw sa lahat. Ang tanging pinagsisisihan ay ang pag-alis ni Daryl. Si Isabelle ay gumawa ng isang huling pagtatangka upang hikayatin si Daryl na manatili, ngunit siya ay nagpasya. Nang makumpleto ang kanyang escort mission, ang pagbabalik sa kanyang tinubuang bayan ay mahalaga para sa kanya dahil may mga makabuluhang iba na naghihintay sa kanya doon. Ang pinuno ng kampo ay napakaunawa at agad na inayos ang isang barkong pangkalakal na patungo sa Amerika. Maaga silang maglalayag kinabukasan. Tahimik na bumalik si Daryl sa kanyang silid upang mag-impake ng kanyang mga bag na nagbabalak na umalis ng tahimik. Si Isabelle, gayunpaman, ay naghihintay na sa pintuan. Marami siyang masasabi, ngunit ang lahat ng kanyang mga salita sa huli ay naging isang simpleng pasasalamat. Si Daryl, na nagpapakita ng walang malasakit na kilos, kinuha ang kanyang backpack at lumayo. Gayunpaman, nang madaanan niya ang silid ni Laurent, tahimik niyang inilagay ang Rubik's Cube na nilaro nila sa simula ng kanilang kakilala sa tabi ng kama. Pagkatapos ng isang huling pagtingin sa Grand Outpost, nagpatuloy si Daryl patungo sa itinalagang daungan na sinusundan ang mapa sa mga bangin at sa pamamagitan ng mga tuyong tambo. Nang malapit na siyang makarating sa kanyang destinasyon, nakita niya ang isang zombie na nakasabit sa isang puno. Ang tanawing ito ay humantong sa kanya sa isang simpleng libingan. Ito pala ang huling pahingahan ng unit militar ng kanyang ama. Medyo napukaw, sinuri ni Daryl ang mga lapida at sa wakas ay natagpuan ang pangalan ng kanyang ama. Ang pagkaalam na ang kanyang ama ay inihimlay at hindi gumagala na parang zombie ang pinakamalaking kaginhawahan para sa kanya. Sa sandaling iyon, tumunog ang busina ng barko mula sa dagat. Dumating na ang merchant vessel para sunduin siya. Kinawayan ni Daryl ang kanyang mga braso, sumisigaw, ngunit sa kasamaang palad, ang ingay ay gumising sa mga natutulog na zombie. Walang takot, hinawakan ni Daryl ang kanyang martilyo, tinabas ang mga zombie habang mabilis siyang nakarating sa baybayin. Ngunit sa sandaling iyon, narinig niya ang pag-iyak ni Laurent mula sa likuran. Biglang nahaharap si Daryl sa isang mahirap na pagpipilian, makipagkita sa barko sa dagat o bumalik upang iligtas si Laurent mula sa mga zombie. Siyempre, halata ang sagot. Lumipat ang eksena sa isang matandang lalaki na mabilis na nakasakay sa motorsiklo sa highway nang biglang bumilis ang isang kotse para habulin siya. Mabilis siyang tumalikod, may hawak na baril at pinilit na huminto ang kabilang sasakyan. Unti-unting bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang matandang babae. Tahimik niyang tinanong ang kinaroroonan ni Daryl dahil kay Daryl ang motorsiklo. Hindi sumagot ang lalaki, sa halip ay sinubukang halughugin ang sasakyan. Ang babae, na hindi pinahihintulutan ang kanyang pag-ugali, ay pinatumba siya gamit ang isang stick. Nang maitali ang kanyang mga kamay, sa wakas ay ipinagtapat ng lalaki na ipinagpalit niya ang motorsiklo sa isang gasolinahan. Nang walang karagdagang pa, sumakay ang babae sa motorsiklo patungo sa doon. At dito na nagtatapos ang palabas. Maraming salamat sa inyong panonood.